Maulang hapon sa mga taga Metro Manila at magandang hapon sa buong Pilipinas. Naimbag ang malim sa mga kabsat ko, mayap agat panapon sa mga kabalen. Sa magandang maayong hapon sa mga Ilonggo, maayong hapon din sa mga Bisay, mga Cebuano. Ah, Maayong hapon sa mga Surigao. Okay. At saka masanto siya kapon sa mga kamag-anak ko dyan sa Pangasinan. Mapia kulapo sa mga tausog. So, maupay nga kulop sa mga waray-waray. Tapos napia ayamalim sa mga igrot dyan sa Tuba Benguet. So, sabihin, ang pag sinasama mo lahat ng mga salita ng mga Pilipino, kada tribo, para may connection din, pare-pareha din. Nagkaiba-iba lang ata nung araw dahil sa may mga Jejimon na style. So anyway, what is important today is I just would like to present to you the truth that there is that big mystery that is so hard to uncover, to unravel. That big mystery is that mystery about the death of Maria Catalina Cabral, a former Undersecretary of Planning and Services at the Department of Public Works and Highways. Medyo na English ako ng konti Watching from Singapore, Andrea Guico, mo na imbag mayap agad panapon, Andrea Guico. Sa mga kabalin ko diyan, sa mga client namin diyan sa Mabalacat, sa Angeles, diyan sa mga pamilya ah sige na lang, hindi ko na lang banggitin ang mga apelyido ng pamilya. Okay, Ma'am Pyra Lucas, a very active woman, a pretty woman. To you, I sing a song, Pretty Woman, walking down the street, pretty woman. Oh, pretty woman sa taga Angeles City na si Pyra Lucas. At saka sa Mabalacat, sa barangay hall diyan sa ano bang barangay diyan sa Sibera barangay Tabun. Okay. Sa kay Annabel Dinama Felix sa barangay Tabun. Barangay officer siya na sa barangay Tabun. So maya pagat padapon. Daytoy so apo ti apo akan. I get this. Oh, I get this. oh. Good afternoon. Say to them, good afternoon. Good afternoon. Yeah. Yes. Your name is? Wish Heaven. My name is Wish Heaven. Wish Heaven. My Ah. own name is Wish Heaven. Other disaster. And so, I don't know my mommy, no. mommy name, my daddy name. And my dad natuto, dad natuto is going live, okay? Okay. Bro, Okay, good afternoon sa lahat. Bro. Okay. Live. I'm not leaving. Okay, so our topic for today is lumalalim na lalo ang hiwaga sa likod ng pagkawala ni Yusek Cathy Cabral.
ano ang dagdag na dahilan? Ito, Brent Santos, Pastor Rodi Rabi, Bernard Magtibay, tapos si Fernie Pinto Sr. So, si Edgar Nacion, Dr. Todo, good afternoon. Merry Christmas to all. Si Andre Guico, ay salamat sa palipad mo. So, si Greco Bautista, akala ko si Greco, Greco Bilhika. Tapos, The Roadrunner. Ito, interesting ito ngayon. Napaka talagang talagang grabing, napaka, si Akop ba? Titignan natin kung namatay si Romeo Akop. Romeo Akop is dead. Tingnan natin Ay, namatay pala. December 20. So, kahapon namatay at the age of 78 si Congressman Romeo Acop ng Antipolo. So, namatay siya alas 10:12 ng gabi sa Assumption Hospital sa Antipolo City. So, sa heart attack. Naku, tumaba na kasi siya So may recent kidney transplant pa siya. So ibig sabihin talagang may diferensya na katawan niya. Nag-transplant pa siya ng kidney. So was former PNP CIDG chief, a lawyer. And sige, mag-tribute tayo sa kanya, ma'am. Sige, babalikan natin, Sige, babalikan natin si Romeo Acop. Patay na rin pala siya. So, nauna lang sa kanya si kung namatay nga totoo, si Cathy Cabral. Nauna lang si Cathy Cabral. So, Greco Bautista, greet sa iyong tatay, si Gary Bautista. Ay, Gary Bautista, salamat for watching always to my vlogs. So, Bernard Magtibay, Dr. Mabuti pa yung merong kopya po si Kong Libeste. Nakakuha na si Kong Libeste pero pag-usapan natin kung ano talaga na nabigay sa kanya. Si Mark Vincent Hernandez. Hi. Oy, Mark Vincent Hernandez, kano mo si Ricardo Hernandez na driver ni Cabral. Tapos, may Hernandez na ako kakilala, si Gina Hernandez Sobre Peña. So, kumpare ko asawa niya. Si Pagaw Baker, heart attack. Heart attack. Confirm na po. Confirm na napatay na si Congressman Romeo Acop. Good afternoon, attorney. Take care po. Kailan mag-take care tayo sa heart attack. So, good afternoon. Take care, okay? Sino pa yung aking apo? Pabayaan mo lang apo ko. I'm here, guys. You're there, guys. Okay. Ang pag-usapan po natin ito pong kababalaghan sa likod ng kamatayan ni... Di ba, nakita nyo na ito? May pakita ko sa inyo, nakita nag-selfie. Yung nag-selfie si driver niya na si Ricardo Hernandez, nag-selfie, tapos on the background ay si Cathy Cabral. Ito po yung selfie. Papakita ko sa inyo yung selfie. Ito, selfie. No, not that one. That one. Did you get it? Did you see? The selfie? Yes, You can see the person wearing in red, and then the woman here is far from the background. Yan daw si Cathy Cabral. Wait, that is Calvo. I don't. His name is Ricardo Hernandez. It look like it's a Calvo. Oh yes, he's look like a calvo, like me. There, the woman sitting is supposed to be Cathy Cabral. What that? Cabral, the woman who was said to have committed suicide. So, yan ang sinabi.
So, sa unang tingin, sabi ni Pagaw Vicker, sa unang tingin pa lang, Dr. Toto Kausing, scripted na ang kaso ni Cabral. Okay. So, si Pastor Rodi Rabi naman, Dr. Kausing, nakaligtas ang mastermind ng flood control. Ghost project sa pagkamatay ni Yussi Cabral. Ayun. So, tingnan natin ngayon, kumusta ng ghost students? At tatanungin natin si Marmy Bautista. Okay? Ito po yung, ngayon, titingnan niyo naman ang panibagong may nag-contribute na isang driver, nakuha niya sa dashcam niya at nakita yung babae. Pero tingnan nyo, ang babae nakita sa dashcam, iba naman ang suot. Hindi ganong suot. Ano ba ito, Malacanang? Ano ba ginagawa niyo sa Pilipino? So, you are trying to fool the Filipinos just because you don't want to be uncovered with respect to your anomalous transactions. O ito, titingnan natin. Nakita nyo ba yan? Yan yung babae naman, sa dashcam naman. Iba yung suot na damit. Kung ikumpara mo sa damit na nakita nyo sa selfie, o iba naman yan. Do you think iyan ba yun? Nakamaong. O, nakadamit ng parang gray o white. O may pagkapula. Tignan natin, patugtugin natin. Yan, pagkakwa. Hindi na ini-car. Sa spot kung saan ka natagpuan. Yan. Yan, nakita nyo? Did you see? So, yan po ang nating nakita na nagpapalalim po sa kwentong ito. Oh, yeah, the woman is there. Oh, yeah. Yes, it's there. So that's the woman. Stinky Roman. So, yan po ang nakita. Ibalik natin, ikumpara natin dito sa selfie. Ang layo, di ba? Ito naman ang selfie. O, ito naman ang selfie. O, ang layo, di ba? Anong klaseng ito? So, tingnan natin ulit yon kasi ito, may puno, may signboard. Titingnan natin kung may signboard dito bang isa. Balik tayo dito. Hello guys, what are we doing here today? Guys, what are you doing? Ulit. Oo nga, may signboard din, no? Kapareho may signboard. So, the same. Right on the same spot. May signboard din. Tapos, iba yung babae. Tapos, dyan din umupo yung according to driver Ricardo Hernandez ay may poste din, no? The same woman. O, i-compare natin. So, maganda siguro ito is i-analyze ko na lang later. So, pero at least na nakita natin, yan ang ano. Ngayon, i-play ko na lang ulit yung anong inyong comment diyan. Sa unang tingin pa lang, anong inyong comment diyan mga kwan ko?
mga katoto ko. O yan, oh. So, with that, pwede kong gagawin ngayon, antayin nyo lang, gagawin ko ngayon sa Photoshop ko. I-compare kong dalawang image. So, ito, ginagawa ko po, nagbubukas pa ako ngayon ng Photoshop. Photoshop na app na kung saan ilalagay ko po yung picture ng dalawang picture na sa dashcam at saka picture na sa selfie shot. So, okay. Ito. So, gagawa po ako ngayon ng tinatawag na Photoshop. Joke, 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 Daddy, joke, joke. Yan. Habang ginagawa ko, mabili muna kayo at habang binubuno ko ang Photoshop. Sandali na lang. Tapos ang isa, Photoshop din. Ito. Ito, dali lang. Sandali lang antayin nyo lang ako. Antayin nyo lang. Ito na. Ipakita ko sa inyo ngayon ang comparison. So, yan ang comparison. Makikita naman ninyo. So, nakita ninyo ang dalawang comparison yan. Makita ninyo, iba yung damit. Okay, kay Susan Diaz. Merry Christmas, Attorney Kausing. Ingat po kayo. Kasi magaling kayo mag-explain. Palagi ko kayo pinapanood dito sa Italy. Ay, salamat po. Buongiorno ba ngayon sa Italy?
O tapos kay Rogel Mendoza, kalbo, masamang tao, bring it on. Ngayon, ito, dalawa, magkaibang mukha. Pero in the same spot, kasi mayroong parehong spot, pareho ang tanim. Lahat, pareho pa yung upuan. So, si Romel Bengson na Imbagang Malim, Tirador, Doktor, Engineer Toto, ginawa nila ang kaso ni Cabral para panakip buta sa totoong mastermind. Palabasin na patay na siya para naman ligtas ang mastermind. Yan! Dead man tell no tale. Ang tamang eksakto yung eksaktong phrase is dead man tell no tale. Hindi tales. Nakuha ko ito na leksyon kay sa boss ko dati, editor ko. Top editor ko sa akin na si Joven Custodio na taga Ramos Tarlac. Ito laging sa akin, Toto. If it is idiom, it is an exception to the rule of grammar. And if you say dead man tell no tale, the correct form of idiom is, dead man tell no tales? Okay. Dead man pala, dead man. Dead man, pero sabi na dead man eh. Dead man tell no tale. Okay. So anyway, what is important here is we have demonstrated, we have proven that the woman in the photo of the driver, Ricardo Hernandez, is different woman that the actual woman who was seen in the dashcam of a driver driving towards Tuba Benguet, driving to Baguio. At binigay niya po ito na kinontribute niya ang kanyang nakita sa dashcam. So fake death nga, ito na nga ang masasabi natin na fake death talaga ito. So Bansky official fake death ang yan, hindi nga alala ang mga kamag-anak. Wag nga, hindi ka nag-alala mga kamag-anak, di nga pumunta yung mister, di pumunta yung anak. So very clear na talaga na to. Ito, tingnan mo, ibang-iba talaga. Ngayon, para siguro mas klaro, ilagay kong aking dyan, para mas klaro. Yan. So, yan ang aking So, yan ang dalawang picture. Ang isang picture in the right ay picture po kuha sa sa driver na tumatakbo, nagmamaneho papuntang Baguio City. Nung time na yon, nakuha sa kanyang dashcam na may babae na kapaw in the same spot. Kita nyo ang tanim, pareho. Tanim, pareho Pareho din ang signboard. Pareho din, may poste din. So, which means that ito ay talagang fake death is now happening in ours. Tapos, ito naman ngayon, ulitin ko ipakita sa inyo yung interview kay Cabral na kinatatakutan niya ay yung height. So, hindi si Cabral yung umupo dyan. So, ito po yung, kumbaga, Photoshop lang yan. Ang ginagawa kong Photoshop sa ngayon. So, titingnan natin po si Cabral. Tingnan natin ang kanyang si Cabral nung na-interview siya. Pakinggan natin ang interview sa the DNC magazine. Yes, thank you. What is your Yung interview niya ito nangyari in January 16, 2019. Okay. most favorite place in the Philippines? Favorite place, Palawan. Most iconic structure in the Philippines? Most iconic structure, that will have to be the Quezon Bridge. What is the structure that best represents design and construction in the Philippines? Well, at this point, there's really no landmark to describe the Philippines. That's why we want to build more landmarks. And what's Biggest the belt? Flood control project. Heights, Most favorite place in your house? bedroom. What is the Natin. most favorite place in your house? Bedroom.
What is the first thing you notice about someone? The eyes. Favorite book of all time? The Bible. What country have you always wanted to visit? Italy. Italy. But you've been there, ma'am? Yes. Best vacation spot? Paris. What other profession you consider yourself getting into? Journalist. Actress that you want to play your role if your life will be adapted into a movie? Isa Calzado. Best thing you learned from your parents? Work hard. What is your biggest regret, ma'am? Nothing. Okay. How would you describe yourself in 3 words? Oh, workaholic. Sensitive. And a strong worker. What is a must-have thing on your bag? My phone My vote. and my wallet. If you're stuck in a deserted island, what is one thing you couldn't live without? A book. Book. Favorite hobby? Reading. What is your go-to karaoke song? I will survive. What is something most people do not know about you? I'm a sensitive person. Do you have any nickname, ma'am? Kathy. Cat. Kat. What is the best piece of advice you ever received? Be grounded. What advice would you give to your teenage self? Never regret anything that you do. And what would you think your 16-year-old self will tell you right now? You've done well. Yeah. Right or left? Right. Diamonds or pearl? Diamonds. Favorite TV show? How to get away with murder. Okay, kita mo yung utak niya, how to get away with murder. You committed the crime of flood controls. Tapos, how to get away with flood control crimes. Dito siya sa heights. Saan ba yung heights niya? Favorite book of all time? Most favorite place in your Really no landmark to describe the Philippines. That's why we want to build more land. best represents design and construction in the Philippines? Structure in the Philippines? What is your most favorite place in the Philippines? Favorite place, Palawan. Most iconic structure in the Philippines? Most iconic structure, that will have to be the Quezon Bridge. What is a structure that best represents design and construction in the Philippines? Well, at this point, there's really no landmark to describe the Philippines. That's why we want to build more landmarks. Biggest phobia? Heights. Yan, biggest phobia, heights. So, that is I only repeated that na ipalabas ko na yan. Pero, that is worth repeating. Isa pang worth repeating, ito yung interview sa kanyang mister. Si Engineer Cesar Cabral. Engineer din yung mister niya. Pero alam ko naging music din to mister niya sa ibang department. Sa ibang, ito yung asawa niya. Okay, pakinggan natin ang asawa niya. Ito ay courtesy ng Bombo Radio, Baguio City. Ni Engineer Cesar Cabral, asawa ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, dahil ipinagpipilitan ng mga otoridad na isailalim sa autopsy at DNA ang labi ng kanyang asawa na ngayon ay nasa isang funeral home sa Upper Tadyangan, Tuba, Benguet. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni Engineer Cabral na hindi na kailangang isailalim sa autopsy ang labi ng kanyang asawa. Hindi ka naman umiyak eh. Dahil naniniwala siya na aksidente ang pagkamatay nito. Ating pakinggan ng pahayag ni Engineer Cesar Cabral. So ngayon ang dami nilang hinihingi na mga requirements para ma-release namin, mamadala namin sa Manila. Kaya hanggang ngayon hindi pa gumagalaw yung papel eh. Pinaka-autopsy po kasi yung asawa. Sabi ko nga, ito na nakita naman, pinakita ko na sila yung yung Asan ang anak mo? Ba't wala sila dyan? Hindi nila pinunta ng nanay nila. At hindi ka umiyak. Wala kang tulo sa luha. bangkay. Where nakita nila, tinignan nila kung ano yung itsura. Tapos, papa-autopsy nila na pag nakita nila siguro, karapatan na namin na nagbigay na kami ng waiver. Ayon pa kay Engineer Cabral, hindi na kailangan isailalim sa DNA ang labi ng kanyang asawa dahil matagal na niyang nakasama ito, pati ang kanyang mga anak. Kaya alam nila na si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ang natagpuang bangkay.
Nandito pa ang ating pakinggan, ang karagdagang pahayag ni Engineer Cesar Cabral. Oh, sabi ko, So, ibig sabihin, isa lang importante kung bakit pinakita ko yan ay to prove the point that the husband did not even shed a single tear. So, yan po ang problema dyan. So, with that, we now conclude. Ipapakita ko for the last time itong dalawang litrato na nagpapakita. Oh, ito yung selfie sa kaliwa na litrato ay selfie yan ni Ricardo Hernandez na yan daw kuno ang kanyang amo. Pero itong sa dashcam na kuha na isa na kinontribute ng isang biyahero papunta ng Baguio, nagkataon na nakita niyo sa kanyang dashcam itong babaeng ito. Now, for it to prove that it is really a dashcam, ipi-play ko ulit yung niya yan. Ipi-play ko ulit yung kuha na dashcam sa actual mismo na sasakyan. Ito po 'yon. So, ito yung play ko. Biyahe siya galing At diyan nakita yung babae. Yan ang dashcam. Babae yan, hindi naman yan si ano. Be that as it may, wala na akong ibang makukonklud po sa ngayon. The most likely, we are now on the verge of creating or engendering in our mind that probability that this is really a case of fake death. Hindi kagaya ng pagkamatay ni Romeo Acop na sinabing namatay siya sa ngayon. So nakakahiya po ito talaga. Gawa po ito ng Malacanang, wala ng iba. Ngayon, para makapagsabi tayo na gawa ng Malacanang yan, ay ano ang katwiran? Kasi po, we know that according to Senator Marcoleta, ang trabaho ni Cabral sa DPWH ay planning and services. So as planning and services, sa departamento niya, siya po kumukuha ng mga detalye ng lahat ng mga gagawing mga proyekto sa buong Pilipinas. So dito nakatutok siya sa flood control. At ang mga datos ng mga request ng mga tao, mga congressmen, at saka mga senator, at saka presidente, vice president kung magre-request man, iba-iba pa, napupunta sa kanyang opisina ang request. So siya ngayon, magdidesisyon, ilalagay niya ngayon sa budget kung ano ang dapat unahin na budget. So, with that, she knows a lot. She personally know kung tumawag si Bongbong sa kanya o hindi. She personally knows na tumawag si Tambaloslos o si Martin Romualdez sa kanya o hindi. Those are the things. Saka si Sandro. Kasi ang proseso ng budget po, magsimula sa tinatawag na National Expenditure Program. Ang National Expenditure Program po ay yan po ang listahan ng mga project na gusto ng presidente ng Pilipinas. So this time, si BBM ang presidente, hindi si Duterte. Kaya kung naaprubahan man yan at na-convert sa pagnanakaw, pangit, hindi natin pwedeng logically sisihin si Duterte yung pinagmulan niyan, kundi si Marcos, si BBM. So ngayon, kung nilagay ngayon sa budget, nilagay sa NEP ni Cabral, pagkatapos niyan, ibibigay sa Congress, sa House of Representatives. At balang kasi nila, i-review nila, titignan nila kung paano, kung dadagdagan nila, bawasan nila.
Pagkatapos niyan, maaprubahan nila kung ano gusto na gagawin sa minumungkahi na budget, ibibigay naman nila ngayon sa Senate. Sa Senate naman ngayon, gagawa sila ng kanilang pagbabalangkas. Magdadagdag sila, pwede rin. Pero, ang mangyari, pagkatapos nila, magkakaroon ng pagkakaiba sa version na ginawa ng House of Representatives at version na ginawa ng Senate. So, kailangan pag-isahin sila bago pirmahan ng presidente ng Pilipinas. So, pag-isahin na kaya nagkaroon for the first time, live stream na bicameral conference committee. Okay lang kahit hindi ko pwede, hindi ako gusto sa resulta, pero one thing is sure, yung pagkapakita pa lamang na napakita lamang na live stream, nakikita ng lahat, ay transparent, although wala tayong boto, mga tao, hanggang panood lang tayo, at least nakita na rin natin. So ngayon, nagkaisa sila, inisa nila. Pwede rin pala gagawin, magkaisa di ba? So ngayon, pipirmahan na lang yan ni Bongbong Marcos. Unexpectedly, pipirmahan daw yan ng December 29, kung hindi ako magkamali. O mas maaga pa. Or December, malamang December 29. So anyway, what now happens is this. At kung ganon, kung ang inumpisan ay si Cathy Cabral ang may gawa sa patungkol sa lahat ng budget ng projects ng DPWH, siya lang po ang may alam. Kasi lahat tumatawag sa kanya. Tumatawag sa kanya, ilagay mo itong proyekto namin, multipurpose building, ilagay mo itong farm to market roads namin, ilagay mo itong aming proyekto para sa flood control, ganun po siya ang tinatawagan. So, ibig sabihin, pag nilagay niya, may mga tumawag. Hindi po pwede natin sabihin na galing saan si ano lang na decision yun, si Cabral. Hindi. May mga tumawag sa kanya yan. So, yan po ang ating basihan kung bakit natin masasabi na Malacanang talaga nagpapakana. At bakit Malacanang? Kasi si Bongbong lang naman ang pinakasimula at katapusan nitong lahat nitong flood control projects. Tandaan nyo, siya ang pumipirma ng budget natin. At kung pirmahan niya yan, siya rin magpapalabas ng tinatawag na pera para ipupundo. So, ibig sabihin, sino sisihin? Siya ang lahat na sasagot dito. Kahit kasalanan pa yan ni Martin Romualdez. Kasalanan pa yan ni Sandro Ko. Kaya yung paglabas pa lang po ni Saldico na pinalabas ang mga maletang pera, yun na yun. Yun na yung ebidensya. At dinagdagan pa ni Gutesa, yun po, bumuo na po yung ebidensya natin na si Marcos nga ang pinaka mastermind, kasunod na si Saldico na ginamit lang nila, at saka si Romualdez at saka si Sandro Marcos. Ngayon, hindi na po kailangan sasabihin natin na notaryo dado pang ni Saldico, hindi na kailangan muna. For the purpose lang kung maniwala ang tao, hindi, sapat na yun. Pero iba namang usapin niya kung ikakaso natin. Pero hindi muna pupunta si Saldico sa ngayon. Kailangan niya muna mapalimpasin na hindi na si BBM ang presidente para wala nang papatay sa kanya. Kasi pag umuwi sa ngayon, sigurado po ako papatayin yan at mababago ang pangalan ng ating airport. Papalitan yan, hindi na magiging Ninoy Aquino International Airport, magiging Saldico International Airport na yan, kung mangyari man yan. So, okay. Hanggang dyan lang at nakurnihan na yung mga sa akin, yung mga troll ni BBM at saka ni Romualdez, saka ni Sandro. Si Ronnie Alpapara, si Dennis De Leon, si Raymond Montero, tapos Jimmy Howe, very clear, kanya lang yan, kanya ba yan sasakyan, nakita sa dashcam. Tapos this is official, Marites Cabading, sana kunin ka ni Lord. Ayun, mga kalaban ko Parker, si Parker, anong nangyari sa iyo, Toto? Abogado ka na ba na naman? License lang nawala sa iyo. Hindi ang pinag-aralan mo, bakit puro ka na lang intriga? Hindi po intriga ito. Nag-analyze tayo, Parker. Wag ka mapakabubo, Parker.
'Di ba? Huwag kang mapakabubo. Natamaan na nga ang gusto mong idol mo, eh, gusto iba-iba na sinasabi mo. Nelvin Dalanan, bubo, basta't kalbo. O yan, ito naman. Nagbubo daw ako. O, ang dami ng ano ko ha. Dens Ramirez, ako sa Dens ha. Spar, Doktor, ikaw ang abogado ng mga api sa mga katotohanan. Salamat po, Spa Dens. Edwina Ban, yan ang opinion nyo kaya nagkakagulo. Ay, tama naman po yun. Robin Francisco, sabi ko nga ba, amoy kaluliwa ni Digong. Walang Digong dito na kwento. Kayo talaga maka-Marcos, lahat na lang isisisi kay Digong para hindi si Marcos masisisi, para kang si Mima Alicia, para kang si Vlogcaster tsaka si Insurrecto So GDB comments kahit anong gagawin nila, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Walang lihim na natatago. GBM Clars. Basta't kalbo daw. Talagang masamang tao raw ako kasi kalbo ako. Robin Francisco, ng bintang hindi pagtulong ay wag na Mercy Narvasa Suzuki. Scripted lahat yan, Dr. Toto, hindi ka pa naniwala hindi ka pa niwala akala sa isang administrasyon ni BBM tanga ang mga Pilipino. Sir, wala na rin pala si Kong Akop o namatay na si Kong Akop kaya rest in peace, Dr. Akop, Attorney Akop. At nag-join ka na sa iyong misis na namatay na nauna. Pagaw Baker, kung ikaw, Dr. Toto, nabalitaan mo ang asawa mo, ganyan ang nangyari. Di ba dapat alalang-alala ko? Dapat nagwawala ka pa. Dapat umiiyak ka pa. Bonske official, pinagtripan talaga nila ang planong fake date. Talagang halatang halata. Ano nito masabi mo? John B. Cremulya. Ninang Yang, palabas lang yan nila na pagkamatay ni Cabral at saka uso na ngayon ng AI. Okay, so Bella Bacanto at ang suot ng babaeng sapatos na puti pero pinakita nila pink ang Crocs. Pink na Crocs na sapatos, hindi naman ko. Tingnan nga natin ulit kung pink na Crocs. Yan. Parang wala no? Matindi talaga itong ating nako, paano ba ito? So anyway, yan lang ang sabi natin ngayon, ng pink na Crocs. Palabas lang yan, no? Tapos si Jesterland, ayaw autopsy kasi di niya bangkayan. Ang gusto ko, DNA test, hindi autopsy. Ang mga bubo nag-appear bang sa vlog, kandidato na agad. Ano ba yan? Ano ba yung ibig mo sabihin, Ruben Francisco? Anisito Donasas, kahit anong gawin nila, attorney, hindi makapaniwala ang mga salaysay ng driver. Driver, hindi ko umiyak eh. Robel Bengson, Hansky official, nasa Italy na siya, nagpaparitoke. So Diaz, kaya pala gusto niya pumunta ng Italy, doon pala mang ritokihan na pinakamagaling. Yan, kung may ghost project, ano ba yon? May ghost bangkay. Okay, hanggang dyan lang muna po. Magandang hapon.